Posibleng mas mababa na kumpara sa mga nakaraang taon ang bilang ng mga sasakyang dadaan sa NLEX ngayong Semana Santa. Epekto pa rin yan ng sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo. Live mula sa NLEX Balintawak ng sa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, gaano karami yung mababawas na sasakyan sa NLEX? Cheryl, kung dati umaabot daw sa 8 hanggang 10% ang pagdami ng mga sasakyan dito sa NLEX tuwing Semana Santa, inaasahang hanggang 3% na lang ang maximum increase nito. Sa kabila nga ng big time oil price hikes, may ilang motoristang napilitan pa ring bumiyahe. Para sa iba, hindi lang ito pasanin kundi penitensya na ang tila walang prenong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. 1:30 ng madaling araw kanina nang lumuwas patungong Metro Manila mula Santa Elena sa Camarines Norte si Ramuel Delaire kasama ang kaibigan. Naabutan namin siya kanina sa NLEX matapos ang higit 13 oras na pagmamaneho. Pero hindi pa tapos ang biyahe ni Ramuel dahil didiretso pa sila patungong Hagonoy sa Bulacan para sa Semana Santa. Anya, parang penitensya sa kanila ang mataas na presyo ng gasolina. 6,000 pesos daw kasi ang nagastos niya sa kabila nito. Wala kailangan talaga. Walang magagawa. Kaya kunting lang, tipid-tipid. Huwag masyadong tapak sa silinyador. Sobrang pinitensya sa aming mga motorista. Ayon kay NLEX spokesperson Robin Ignacio, posibleng pumalo sa 360,000 ang bilang ng mga sasakyan sa NLEX ngayong Semana Santa. Mas mababa kumpara sa 493,000 noong nakaraang taon. Talagang right after nung biglang taas ng presyo ng fuels po natin, bumababa na rin po kasi yung dumadaan ng expressways natin ngayon. Talagang nakita natin na meron na rin pagbaba, siguro around 5 to 8% yung pagbaba ng volume po natin. Pero kahit bumaba ang bilang na yan, hindi pa rin daw nagpapakampante ang pamunuan ng NLEX. Humigit kumulang 1,500 personnel ang dinagdag sa NLEX at SCTEX simula pa noong March 27. Kasabay niyan, sinuspindi na rin ang lahat ng roadworks at repairs na magtatagal hanggang April 6, Easter Monday. Ayon kay Ignacio, activated na muli ang biyaheng Arangkada Motor Assistance Program ng NLEX na may libreng towing service. May mga mekaniko rin sa lahat ng gasolinahan na 24/7 naka-standby. Para sa mga electric vehicles naman, merong charging stations sa mga piling gasolinahan sa NLEX. Isa sa mga sumaglit muna para mag-charge ang motoristang si Ian. Halos 400 pesos lang ang nagastos niya sa pag-charge. Bali, ang na-charge ko po ngayon is 86%. Ang total cost niya po is 330 pesos po. Kasi po, isipin mo, kung yung pickup ko ang dala ko, baka around mga 1,000 to 1,500 pang nagastos ko. Pagdating ko po sa amin, may matitira pa dyan, mga almost 80 kilometers pa ng range matitira. Simula bukas ng tanghali, Miyerkules Santo, inaasahang dadagsana o mas marami na ang bilang ng mga sasakyan na babiyahe palabas ng Metro Manila o patungong norte na babagtas dito sa kahabaan ng NLEX. Paalala ng pamunuan sa mga magmamaneho, siguraduhin na may sapat kayong pahinga at tulog at siguraduhin din po na nasa kondisyon ang inyong mga sasakyan bago bumiyahe. Time check, 6:46 ng gabi. Narito naman ang latest sa lagay ng trapiko. Kung makikita ninyo, itong mga sasakyan na ito ay patungo po sa direksyon ng NLEX Balintawak toll gates. May pagtukod po ng mga sasakyan approaching dito sa may mga cash lane. Pero it's a different situation naman kung kayo po ay may RFID or may sapat na load ang inyong RFID dahil mabilis po ang lagay ng trapiko. Southbound ng NLEX, pabalik po ng Balintawak, light traffic as of this time. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.